Emily Emily Torrentira, Your refused Honor. to raise her hand for the oath taking. Can we ask her why she refuses to take her oath? May I? Wala! Sabi niya, may I, kasi kayo lahat ay yung may I. Alright. Your, Mr. Chair. You can Your all sit down, Honors. ma'am. Upo na po. Thank you. Bakit Your daw po Honor. ayaw ninyo mag-take ng oath? No, Your Honor, I am not refusing to take the oath. Reaction TV Base, nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Mantakin mo isang attorney ni Madam Inday Sara. Hindi po siya nag-take ng oath. Hindi po siya nanumpa. Panoorin po natin, wala pong nagawa itong Quadcom kundi pauwi na lang. Hindi na contempt, walang nagawa. So, dapat ganyan na lang ang gawin ng lahat. Huwag nang manumpa para matigil na to. Yan po ang nangyari dito sa video na ito. Ay kapapasok lang na ito, wala pang lumabas. Alright. Ito po, pakiusapan naman natin si Attorney Dan Fernandez. Umpisa na po natin, pero bago yan, stick to the plan po tayo. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, ha? Reaction TV PH, ayan po, nakikita ninyo. Thank you, President Mayor Duterte. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, ang mission po natin ay makuha po natin yung gold play button at ihahatid po natin yan doon sa Davao. At may papasakamay ng Pangulong Duterte yan. May kasama pang isang kalderong mainit na balbakwa para po isang uri lamang ng pasasalamat sa ating Pangulong Duterte. At bago po yan, kung ikaw ay nakasubscribe na at regular viewers ka ng Reaction TV PH, huwag mo namang kalimutang i-like at i-share ang ating video. Malay nyo, mga pinklawan, dilawan, mga loyalista, ay marinig at mapanood tayo dito sa Reaction TV PH. Malay nyo, mapagbago po natin ang kanilang pananaw dito sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Eto na, huwag na natin patagalin. Dan Fernandez, pasok! Accept the invitation. May I, Your Honor? I'll just look into the report. On November 7, there was on November 8, the person who refused to receive the subpoenas for Attorney Zulaika and Attorney Fajarda per the report of the Legislative Service Bureau. It was certain Attorney Emily Torrentina from the Legislative Affairs Division of the OVP. Mr. Chairman, can we invite that person as well? And for us to find out why babae ba siya? Oh ma'am, andito po pala kayo. Why did you refuse to accept the Your Honor, oath has not been administered. Thank you, Your Honor. Mr. Chairman, can we administer the oath of those first time that attended this hearing? Mr. Chair, Ipautan if I natin may. silang lahat. Comsec, pwede po ba paki-out na lahat sabay-sabay? Thank you, Your Honors. To all the resource persons, including Attorney Emily Torrentira, please stand up, including Attorney Emily Torrentira. But since you are willing to testify, Your Honor, and give your statements, Your Honor, it was requested that she will be giving her oath as well, Your Honor. Your Honor, if I may, respectfully, Please administer the oath first. Please raise your right hand. Meron pong hindi nagtaas ng kamay. Ayun, yung sa dulo, nakikita po niyo yun. Pagkita po natin, ha. Hindi po siya nagtaas ng kamay. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, yung sa tabi ng Reaction TV. Hindi po nagtaas ng kamay ang napakalupit na attorney na to. Wala po siyang pakialam sa mga Quadcom. Mantakin po ninyo yan. Walang pakialam yan. Basta ganyan lang ang mangyayari dyan. Walang out-out sa akin. Ang amo ko, si Inday Sara, alam niya, ito sa sinasabi nilang in aid of the legislation. Resource person kami, humingin kayo ng tulong. Tutulungan namin kayo, pero wala nang out-out. Malupit po itong lawyer na ito. Mantakin po rin yun, nagawa niya yan sa harapan ni Paduano. Hindi naman kasi lawyer si Paduano. Eto po, panoorin po natin kung mag-o-out ito. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, Your Honor? I do.
The oath has been administered for the resource persons, Ms. Rabago, Mr. Tenido, Attorney Sanchez, and Ms. Villa del Rey. However, Attorney Emily Torrentira refuses to take her oath, Your Honors. Meron pong pagkainday sa aray ito. Wala po, palag na palag, palong-palo itong attorney na to. Maniwala po kayo sa hindi. Walang nagawa si Akop dito, tsaka si Paduano, si Dan, lahat sila, wala. Ang ginawa po nila, malalaman nyo mamaya, iko-contempt kaya, ipapa-arresto kaya, o pagbabakasyonin lang. Ito po ha, ito. Mr. Chairman, I'm just wondering why attorney, what's the name of that that person? Attorney Emily Emily Torrentira, Your refused to Honor. raise her hand for the oath taking. Can we ask her why she refuses to take her oath? May I? Wala! Sabi niya, may I, kasi kayo lahat ay may I. Alright. Your, Mr. Chair. You can Your all sit down, Honors. ma'am. Upo na po. Thank you. Bakit Your daw po Honor. ayaw ninyo mag-take ng oath? No, Your Honor, I am not refusing to take the oath. Prior to being asked to take the oath, I was trying to explain, Your Honor, that I am not an invited resource person. Second, that I have only been asked now to explain why there was no receipt for subpoena for the persons who are not present here. That is what I am trying to say, Your Honors, respectfully. I just wanted to explain that as part of the Legal Affairs Division of the office, I wanted to explain why we did not receive. In accordance with the rules governing inquiries in aid of legislation, wherein the rules of court suppletorily applies, Rule 14 in relation to Rule 21 of the Rules of Court, Your Honors, personal service must be made to resource persons who are being issued subpoena. With that, Your Honor, they being not present in the office at that time, no person can receive on their behalf, and hence, there will be no proper service. Respectfully, Your Honors. Oo. Nililinaw po niya, yun daw mga pinagsasabi ng Quadcom na nag-send sila ng subpoena doon sa mga particular personalities dyan sa Office of the Vice President, ay wala daw po silang na-receive na subpoena. Kaya naman, itong si Madam, pinagte-take siya ng oath, hindi siya nag-take ng oath kasi nga, wala namang proper procedure na nangyari. Kinakalat kasi ng marami dyan na nagsend na sila ng subpoena at pinapasubpoena na itong maraming personalidad na according o di umano sa kanila ay sangkot sila dito sa tinatawag nilang irregularities dyan sa Office of the Vice President. Tsaka dyan po sa tinatawag ng Department of Education. So ngayon, Paduano, explain nyo yan. Sa salitang Tagalog nahirapan ako sa English. Alright. Well, we accept that that guidelines, no, that you mentioned a while ago. But you all know that this is in aid of legislation. Yung mga tauhan ni Dan Fernandez dyan sa kanyang opisina, dyan sa Magsandigang Bayan-Bayan, dyan sa House of the Representatives, pag isabi sa kanya managalog na lang siya, nahihirapan kami para sa kanya. Marami pa yung, ano ba yan? Marami pa yun kaysa doon sa salita niya. O talagang nasanay lang siya nagsasalita na, ano bang trabaho dati niya? Alright, sige. And the reason why we are trying to course this invitation to the Office of the President, we discussed this lengthily already. And the testimony of Attorney Lopez is so important to us.
and also si Pajarda. And I think, Mr. Chairman, with this kind of explanation that being manifested by Attorney Tolentino, as much as we accept that premise of her, but somehow we are all guided with moral decency. Wow, moral decency. Talaga, moral decency, Dan Fernandez. Anong ginawa niyong dalawa ni anong tawag dyan? Si Abante, kay Grillardo. May moral decency ba yun? So, ano nangyari sa inyong dalawa ni Dan Fernandez? Tsaka ni Abante? Naginipit kayo? Oo. Bakit kayo naginipit? Guilty o hindi? Ayos to tuloy. Somehow, sana Mr. naman, Chairman. umattend naman po sila dito kahit na sabihin po natin that Narinig ko po si Paduano, nabubwisit na naman kay Dan Fernandez. Mangangaral na naman to, magiging pastor na naman, ayan po. Pakinggan na po natin, pakinggan na natin. yun nga po, ito po yung sinasabi nung inyong minention a while ago. But I think somehow sa akin personally that is not accepted. And Hindi accepted, acceptable. Hindi accepted, acceptable. That is not acceptable. Hindi, that is not accepted. Hindi ako marunong mag-Ingles, Dan Fernandez, pero that is not accepted, ganoon. Mali ako. Correct niyo ako sa comment section, pero dapat itabol. Pasimpleng English lang hindi pa kaya. Turuan niyo si Dan Fernandez, kuha niyo siya ng dali niyo siya dyan sa may ano ba yan, yung special education para sa Englishero. isang tanong lang, attorney. Have somebody told you not to accept all those invitations? No, Your Honor. It was a... So it is in accordance with the rules, Your so Honor. it's your own Attorney, volition. we will recognize you later because hindi po kayo nag-take ng oath. Okay na po. Mr. Chairman. You've already said your piece. Thank you, Your Mr. Chairman. Honor. Congressman May I Paduano, ask you're the recognized. good attorney, what is your role in this? You are not invited, but you are present at today's hearing, and you never take your oath. As Why? legal counsel. What is your presence? Mr. Chair, Your Honor, I am the Chief of Legal Affairs of the Office of the Vice President. So, I am here to represent the institution, Your Honor. so you are here to represent the institution. You should, before talking, you should take your oath. Because that is on record. You're a lawyer. You know that. You cannot speak until you take your oath. That's the rule, internal rules of this House and this committee. You cannot speak unless you take your oath. Or else, I will move to excuse you in this room. Your Honor, if I may, Mr. Chair. Point of order, Mr. Chair. Mr. Chair, What is your point of order? yeah, I take the position of Congressman Paduano. Ayan na, palalabasin na lang po yata. Hindi po gumana yung kapangyarihan na Paduano dito. Attorney itong kausap niya. Hindi po gumana yung kanyang kapangyarihan mag-contempt sa mga resource person. Ito daw, hindi siya invited. Pumunta siya dyan, ba't ayaw nyo? Siya nga daw ang head ng legal counsel ng Office of the Vice President. Yun naman pala, talaga palang hindi nila tinanggap yung mga imbitasyon. Dahil daw, hindi yun naaayon sa batas. Ayon dito sa lawyer. Sino ba lawyer sa kanila? Si Akop. So meron palang ganoon. Pwede mong hindi tanggapin yung invitation tsaka yung sulat kasi nga hindi yun naaayon sa batas. Kasi i-interrogate po nila dito lahat po, sina Pajardo, lahat ng mga invitee para para tawag doon, para pagsalitain ng katotohanan, hindi naman sila husgado. Ayaw nilang pumunta diyan kasi hindi naman yan
usgado, yan ay legislative, yan ay kongreso, gagawa kayo ng batas in aid of the legislation. Oh, wag kami, ayaw namin pumunta dyan, maghanap kayo ng iba resource person, oh, sabi nila. Oh, may kaso kami, oh, ihablan nyo kami doon sa tamang lugar. Supreme Court, Regional Trial Court, oh, ihablan nyo kami doon. Wag dyan, hindi yan korte, ano yan, dapat yan, batasan, gumagawa ng batas dyan. Hindi kayo dapat magpapatupad ng batas, gagawa kayo ng batas. Masasermonan naman kayo nun yan, kay Marcoleta. Sasabihin ni Marcoleta, oh, ano yan? Wala ang kwentang ginagawa. Tuloy pa natin. Sayang naman, di ba? I really don't know why she's here. Has she forwarded any explanation written as to her attendance? Hindi, Mr. Chairman, a while ago, she was... Hindi ba sinabi nga niya, head siya ng legal ng Office of the Vice President. Di ba? Sinabi niya, nire-represent niya yung pinadala niyo ng mga subpina at sinasampal niya sa pagmumukha ninyo na siya mismo nagdesisyon na huwag tanggapin yung mga subpina. Kaya siya nandyan. Nakukuha mo, sir. trying to tell us that she is the representative of the Office of the Vice President. And if you are the representative of the Vice President, you have this reason to take your oath as well. No, but other than that, Mr. Chair, before we can even proceed to asking her to take her oath, has she communicated officially to the committee that she is indeed representing the Office of the Vice President? Is there any letter that... Alam niyo, malaki pong problema ng mga Quadcom. Napakalaki ng problema ng Quadcom. Bakit po? Kasi po, ang Quadcom ay dinesign yan para kay Madam Inday Sara, para gurgurin siya dyan araw-araw. Yung ginawa nila, katulad nung nakarang taon, doon sa confidential fund, sa Senado, sa Kongreso, binugbog sarado siya doon, di ba? So, dito, ganyan ang gusto nilang gawin, kaya pinagsama-sama nila yung 4 na komite para kay Madam Inday Sara. Kaya lang, hindi sila nakaporma. Una, ayaw niya mag-take ng oath. Pangalawa, hindi siya dumarating dyan. Kaya problemado po itong Quadcom na to. Eto, meron pang isang attorney, ayaw din mag-take ng oath. Anong mangyayari dyan? Kayo na lang. Kayo na lang magtanungan dyan. Oh. Bakit hindi nagpunta si Sara Duterte dito? Ganoon. Lagi nyo na lang binabanggit ang pangalan ni Sara Duterte. Para naman, pagkatapos yung pag-usapan, yan, pagkatapos ng hearing, sabay-sabay kayong didighay. Para kunyari, nabusog na kayo. Alright. Whereby Attorney Tolentino is given authority to represent the Office of the Vice President, COMSEC? None, Your Honor. Did you submit your authority? If I may, Your Honor, respectfully. Yes, please. Mr. Chair, can we just call for a 5-minute suspension? Kausapin muna natin kung ano ba talaga kasi 5-minute suspension is declared by the chair. Mr. Chairman. O yun, 5-minute suspension po. 5 minutes o 1 minute? 1 minute yan, hintayin natin ha. Ang nangyayari po ngayon, namumroblema si Paduano. Sabi niya, wala stick pa, paano kung makokontempt ito ha? Hindi siya nag-take ng oath. Kasi hindi siya pwedeng sabing, nagsisinungaling ka. I will cite you in contempt in section 11. Wala nag-ganoon. Kasi nga, hindi siya nag-take ng oath. So yung kapangyarihan po ni Paduano, nagigil na, nung nakaraang hearing pa, iniisip niya magagamit niya, o mag-overtime na naman ng mga yan. Ayan po, nakikita natin si Paduano, ikot ng ikot, turo ng turo. Ayan o, problemado po si Paduano. Bigyan nyo ng kape. O, pagmasdan po ninyo si Paduano, problemado yan. Wala pong magawa si Paduano dyan kasi nga yung ali, katulad ni Madam Inday Sara, ayaw po niya mag-take ng oath. O, tumayo si Chua. O, Chihuahua, kausapin mo si Paduano, sabihin mo, kalma lang, kalma. Ayun, tumayo si Inglesero. Oh, this is not accepted.
Yeah, it is not accepted or it is not acceptable. Hindi po ako marunong mag-English, pero pag i-comment sa comment section kung tama yung sinasabi natin. Ngayon, kung mali yung sinasabi natin, excuse me po. Ayan, problemado si Paduano. Mukhang susuntukin niya si Akop. Sabi niya, Akop, attorney ka, ba't hindi ka nagsasalita? Hindi pinapansin si Dan Fernandez ni Paduano. Nagkakainitin ng dalawa yan, nagkakainitan na. Hindi pinapansin ni Paduano si Dan Fernandez. Ayun, si JJ Suarez nagmamagaling, tinuturuan si Akop. Ganoon, palabasin na lang natin, ganoon. Ayun, si Chua naman, hinarap si Akop. Sabi niya, walang iya pare. Hindi natin madadali to, ayaw niya mag-take ng oath. Hindi rin natin mako-contempt kasi hindi siya nagsisunungaling. Palapit si Balbasarado. Ano kayo gagawin ni Balbasarado? Yun. Tumalikod si Paduano, bumalik kayo kay Chua. Yun, nakayuko na si Paduano. Problemado po si Paduano. Nakayuko po, naglalakad papunta sa kanyang silya. Ayun. Sabi niya, paano kung magagamit ang aking salamangka? Ayan po. Umupo na po sila lahat. Siguro magre-resume na to. Hintay-hintay lang. The good lawyer has no written authority coming from the Vice President. Yan, si Paduano po. Problemado po si Paduano kasi po bakit? Hindi niya po magagamit yung Section 11. Yung Section 11 po, nandoon po yung tinatawag nila lunch break. Paduano, ano bang nangyayari? Wala pare pasensya ka na. Medyo matalino itong pinadali ni Madam Inday Sara. Hindi raw niya inalaw na makapasok ang mga supina. Kaya mga kareaksyon, ano pong masasabi ninyo dito kay Paduano? I-comment nyo sa comment section, Huwag nyo kalimutang i-share po ang video na ito sa inyong mga Facebook, TikTok. Walang problema po kung gagamitin yung pang-content ang aking mga content. Walang problema. Basta't importante po, may kalat po natin ng impormasyon. Sa lahat po nang nag-i-email sa akin na gusto nilang gamitin yung mga video ko, welcome po kayo. Gamitin po ninyo 1,000,000 times. Walang problema. Alright. Second is that she never take her oath. So, Mr. Chair, first, I move that we strike out on record all the statement being made by the good attorney. Seconded. There's a motion raised by Congressman Paduano, duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. And Ayun, Ang ginawa po ni Paduano, in-excuse na lang yung ali. Sabi ni Paduano, hindi kita pwedeng panggigilan. Kasi hindi ka... Pinaglalaruan po sila ni Madam Inday Sara, hindi pa sila nakakalata. Pero palagay ko, nakakalata na sila. Sabi siguro, ginagago na tayo ni Sara. Tinatarantado na tayo ni Sara. Alright. again, Mr. Chairman, I move that we excuse the good lady attorney in this room and to request the SAA to escort the good attorney outside of this room. So move, Mr. Chairman. Seconded. There's a motion to excuse the good attorney from this room, which is duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Mr. Chair, if I may respectfully request... You're not, you're out. You're not recognized. Ayaw po siyang pakinggan kasi yung utak nung ali nag-uumapaw. Hindi kaya ng power ng mga to. Sabi po nila sa ali, you're out of order. You're out of order, ganun na lang. Sino po yung out of order? Yung ali o sila? Palagay ko sila. Wala pong nangyari doon sa gigil ni Paduano. Pakinggan natin. Mag-recess. Suspend ko na lang. Your Honor, 1 minute suspension.
O, 1 minute suspension na naman po yan. Ang tawag po dyan sa larong basketball, wala nang oras, talo na tayo. Paki-excuse na lang po paki-excuse na lang po muna yung ating abogado. May pagka-Duterte yan, si Tatay Digong, tinuruan yan, huwag kang aalis dyan. Umawak ka sa silya, huwag kang aalis. O, tingnan po natin ha. O, problemado po si Chua. Walang ya. Umpisa pa lang ng ating pagdinig. Naararo na tayo ng opisina ng Vice Presidente. Ano yan? Pasensya na po kayo. Hindi po sila makapagsimula ng maayos. Sisimula pa lang, ginulo na. Doon po sa conference room ng Office of the Vice President yan, tawa ng tawa si BP Sara at sa lahat ng kanyang mga tawa doon. Tawa ng tawa. Sabi, ayan, ginagago na natin sila. Ayan po, nag-uusap na naman po si Paduano. Ayun po, ineskortan na palabas yung ali kasi nga wala silang magawa dyan. Hindi po nila kaya ang power ng ali na yun. Yun po ay dumaan po yun sa masusing pagsiseminar kay Madam Inday Sara. Ganito yan, ha? Ito yung Duterte style of leadership. Huwag mong itataas ang kamay mo. Masama yun. So hanggang ngayon po, ang Quadcom ay problemado dahil isa na naman pong attorney ang ayaw pong mag-take ng oath. Ano pong gagawin ng anong gagawin ng Kongreso diyan? Ha? Umupo na naman po si Chihuahua, umupo na naman. I-resume na natin, umpisa na natin yan. Pakisabi kay Dan Fernandez, hindi accepted yun, ha? Wala namang ganyan na, Atty. Torrentino. Torrentino ba o Tolentino? Torero. Attorney, isa kang sakalam. Tama ang ginawa mo, hindi ka nag-take ng oath. Ayan, tuloy, problemado yung mga to. Ang gagawin nila niyan, i-strike out nila lahat na sinabi ni attorney para wala sa record. Ganun yan, kasi nga hindi siya under oath. Pero yung kay Madam Inday Sara, nung panahon hindi siya nag-under oath, wala silang ini-strike out. Ganyan sila. Committee hearing resumes. Yan. Nag-resume na po. Congressman Paduano. You recognize. Yeah. Mr. Chair, gusto ko lang po ilagay sa tamang perspective yung dahilan kung bakit po pina-excuse po natin yung isang individual na dumalo sa ating hearing. Baka po kasi magkaroon ng misunderstanding why she was excused from our hearing. Number one, she was not invited to attend today's hearing. Number two, she did not take her oath. So we don't even know the personalities and the circumstances to why she is here. And no communication was forwarded to the committee as to her attendance. For all we know, she can be somebody posing for somebody, and the committee cannot act on mere presentation without proper representation to the said committee, Mr. Chair. So para lang po maunawaan ng lahat kung bakit po natin pinakiusapan na ma-excuse yung isang individual na nagpakilala na Attorney Tolentino. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you. So, ang nangyari po dyan, ang problema talaga dyan, hindi siya nag-take ng oath. Ngayon, ang ginagawa ng Vice President natin, lahat po ng mga invitee, in-invite, pinadala na subpina, pinadala ng mga sulat para pumunta dyan, hindi niya pinapapunta. Ang pinapapunta po niya ngayon, yung lahat ng hindi pinadala na sulat. Magtaas nga ng kamay ng pinadalan. 1, 2, 3, 4. Huwag kayong pupunta. Yung hindi pinadalan. 1, 2, 3, 4. Kayo, pumunta kayo. Ganun po ang ginagawa
ni Madam Inday Sara ngayon. Lahat ng mga taong in-invite, walang pupunta sa inyo. Yung mga hindi in-invite, kayong pumunta doon. Explain nyo sa kanila, mga mali ang ginagawa nila. Mantakin mo yan. Ganyan ang ginagawa ng Office of the Vice President. Naging kahiya-hiya ngayon, itong Quadcom. Di ba? O, i-share mo na ang video na to para mag-viral na. Alright, tuloy po natin. Si Paduano, pasok! Thank you. Mr. Chair! Wala na po bang sasalita? Parating si Paduano, naglalakad po, nakayuko na naman. O, wala na. Wala! Sabi ni Paduano doon, hindi po nakuha yung sa video. Sabi niya, strike out daw lahat ng mga sinabi ng babae. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat po sa pagsama ninyo muli sa aking simpleng channel, ang ating channel, Reaction TV PH, ang tunay na Duterte! 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 Ang tunay na supporter po ng mga Duterte at tunay na supporter ng ating bansa. Sa kabutihan lang po tayo. Kaya patuloy po nating ipaglaban ang pinaglalaban ni Tatay Digong. Tatay Digong, huwag kang mag-alala Malapit-lapit na po tayo. Ito na. Nakuha na po natin ang silver button. Ang hinihintay ko na lang yung gold play button. Ay makukuha po natin yun dahil ang ating mga ka-reaction dyan ay patuloy tayong tutulungan para makarating sa 1 million subscribers. 1 million subscribers po ang kailangan natin para makuha po natin ang gold play button. 200,000 na po tayo. Magdadalawang buwan pa lang tayo, 200,000. Papalapit na pong papalapit ang May. Kaya po, mag-subscribe na po kayo. Duterte! Duterte! Yun. Syukran.